Dahil sa kakaibang usok na pinakawalan sa isang unibersidad sa Bicol, halos 100 estudyante rito ang hinimatay at isinugod sa ospital noong kasagsagan ng isang pagtitipon sa naturang paaralan. Kasunod niyan, naglabas na ng pahayag ang unibersidad at iginiit na nagsasagawa na sila ng masusing investigasyon para malaman ang mga dapat panagutin. Narito ang report ni Catherine Landicho. Naglabas ang opisyal na pahayag ang pamunuan ng Bicol University kaugnay ng insidente sa BU Hataw na kinasangkutan ng paggamit ng colored smoke na umano'y nagdulot ng panganib sa kalusugan ng ilang estudyante at kawani. Ayon sa BU Administration, hindi sila agad naglabas ng pahayag upang mas bigyang pansin muna ang agarang pagtugon sa lahat ng mga pangangailangan ng mga naapektuhan. Tiniyak rin ng universidad na sa publiko lalo na sa mga mag-aaral, guro at iba pang stakeholders na kanilang inuuna ang kapakanan at kaligtasan ng lahat. Bilang tugon, bumuo naman ang BU ng isang Task Force Technical Working Group na tututok sa masusing pag-iimbestiga sa insidente. Layunin ng TWG na magsagawa ng komprehensibong assessment, tukuyin ang mga naging pagkukulang o pagkakamali at magrekomenda ng mga nararapat na hakbang upang mapanagot ang dapat managot at mapanatili ang transparency sa proseso. Tiniyak rin ng BU na patuloy ang kanilang pagtugon at pakikipag-ugnayan sa mga apektadong individual upang matiyak ang kanilang kaligtasan at kagalingan. Ang BU Hataw ay isang taunang aktibidad na bahagi ng selebrasyon ng universidad. Subalit ngayong taon ay nabahira nito ng kontrobersya dahil na rin sa nasabing insidente. Samantala, magbabalik naman ang klase sa lahat ng antas sa Bicol University sa darating na Huwebes. Matapos pansamantalang intigil ito bunsod ng insidente sa BU Hataw. Kasabay naman ito, ipagpapatuloy rin ang 2025 BU Olympics mula October 23 hanggang 25 matapos ang isinagawang safety and recovery measures. Kung matatandaan, naabot sa halos 100 estudyante ang hinimatay at isinugod sa ospital matapos malanghap ang sinindihang smoke bomb na isinagawa sa Olympics. Para sa EuroTV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.